1 Samuel chapter 17, verse 8 to 11. Verse 16 it says, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, read. Then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, why have you come out to line up for battle? Am I a Philistine, and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. And the Philistine drew near and presented himself 40 days, morning and evening. Chapter 17, verse 45 to 46. Pakilakas po natin. 1, 2, 3, read. David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and a javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. This day the Lord will deliver you into my hands, and the whole world will know there is a God in Israel. Palapakan po natin ang Panginoon. Father, we just thank you this morning. Thank you for what you're about to do. Thank you that you will speak to us. Thank you, Lord, even for this last time na pag-usapan po namin ng discouragement. It will vanish. Ito po'y aalis, mawawala sa aming mga buhay. Ito'y masisira, hindi nakakapit sa aming mga buhay. Bagkus, Lord, ang iyong lakas ang siyang dadaloy sa bawat isa po sa amin. We welcome you in this place. In Jesus' name, everybody will say, Amen and Amen. We can all be seated. Makakaupo na po tayo lahat. So this is going to be the last time na pag-uusapan po natin yung discouragement. Amen. The title of today's message is Confronting Discouragement. Yung pong kwentong binasa po natin kanina, ito po yung kwento ng labanan ni Goliath. Ni Goliath at saka ni Haring David. Yung first na binasa po natin, yung sa verse 8 to 11, saka yung sa 16, ito po yung saan talagang nandun po sa kabilang ibayo yung mga Israelita, nandun din yung mga kabilang ibayo, yung mga Pilisteo. Medyo prophetic po ito kasi basically ganyan pong nangyayari. Pero nung lumabas po si Goliath, sabi po ng Bible, lumabas po siya. According sa mga dalubhasa, ang minimum height po ni Goliath at that time is less than 10 feet. Wala pa po tayong nakita na taong ganyan na kataas. Mataas po siya. Kung si Yao Ming po, 7'6" po siya, patungan mo pa ng 2 feet po yon o 3 feet, alos ganun po siya. Malaki siya. O siyempre, nung naglabanan po sila, bigla po siya lumabas. Paparaphrase ko na lang po siya. Siyempre, lumabas po siya. Tapos sabi niya sa mga Israelita, sabi niya, makinig kayo! Sabi niya, sa araw na ito, gusto namin one-on-one. Sabi niya, maglabas kayo kung sino ang pinakamagaling ninyo. Lalabanan ko siya. Ganyan po, parang ganito po yung sinabi po niya. Kapag natalo ko siya, magiging alipin namin kayo lahat. Ganyan po siya. Tapos, sabi niya, pag natalo niya ako, magiging alipin ninyo kami. Kanya-kanya pong tropa. Sabi po ng Bible, nung narinig po yun ng mga Israelita sa ibang salin, they were dismayed and they were discouraged. Bakit? Sa kanila pong tropa, at that time, ang pinakamalaki ay wala pong iba kung hindi si Haring Saul. Sabi po ng mga dalubhasa, si Haring Saul at that time, 6-footer po siya. Pero hindi uubra yung 6-footer sa 9-footer. Kahit paano mo tignan, kahit sa basketball, medyo mahirap po yun. Hindi, lalo na sa labanan. Kaya nung nakita po nila, nakita lang nila si Goliath at tinignan po nila yung kanilang leader, pwede niya, hindi uubra ito. Natakot po sila. And remind you, every day po ito, nakaka-torture ito. Bakit?
everyday lumalabas si Goliath. For 40 days and 40 nights. Every day, lalabas siya. Tapos sabi niya, o ano? Diba, gaganan siya. Tapos paggabi, nasan yung mga, parang naghahamon nasan yung mga matatapang dyan? Tapos pagbalik niya, o mga badeng! Gumaganyan siya. Niloloko talaga niya. Talagang, wala silang magawa. The Bible said they were greatly afraid and discouraged. Wala silang magawa. Kasi ang hamon, one-on-one. Until dumating ka. Hindi pa niyo nakuha. Baka kaysama po kayo sa mga Pilisteo kasi walang gusto lumaban. Lahat discouraged until dumating ka. Si David po, dumating. Ang pangalan niya, David. Anong pangalan po niyo? Pakisigaw nga po ninyo pangalan po ninyo. Hindi, mahina. Pakisigaw po niyo pangalan niyo. Iba sa inyo, nahiya pa. Julio, ang ganyan Lakas po ninyo. Ermitanyo, ganyan. Pakilakas po ninyo. 1, 2, 3, go. Walang gusto lumaban sa kanya. Takot po sila. Imagine, nakaka-torture po ito for 40 days. Sabi po ng Bible, day and night, lumalabas siya, naghahamon siya. Ewan ko po sa inyo, siguro nangyari na sa street po ninyo, may isang taong naghahamon. Naghamon na sa street po ninyo, yung lasing sila, sabi niya, lumabas yung matapang, ganyan, di ba? Pero kayo, nanggigigil kayo. Alam po ninyo, ganyan po yung gagawin ng discouragement sa atin. Hanggat hindi nyo ito haharapin, hindi siya aalis. That's why the title is Confronting Discouragement. Ready na kayo? Ready na po kayo? You see, when you're experiencing discouragement, God is setting you up for a promotion. Lahat po nadi-discourage until David came. And David, little did he knew na ang mangyayari sa kanya, yun ang magiging promotion po niya. Pakisabi sa katabi mo, pag nadi-discourage ka, ibig sabihin yan, malapit ka nang ma-promote. O sige, pakisabi sa katabi, pag nadi-discourage ka, malapit ka nang ma-promote. O, sino sa inyo dito, naniniwala kayo, malapit na kayong ma-promote? Pakitaas ang kamay, pakitaas ang kamay. Yung mga malapit nang ma-promote. Amen. But first, you need to defeat the giant of discouragement in life that holds you back. Mabilisan lang po. Things to remember. Things to remember in confronting discouragement. Things to remember. Ready na kayo? Number 1. Para makonfront po ninyo. Number 1. Remember that God will do it again. God will do it again. Bakit ko po nasabi ito? In 1 Samuel chapter 17:35, it says, the Lord who rescued me from the claws of the lion and of the bear will rescue me from this Philistine. Ang sabi po niya, yung Diyos na nagligtas sa akin, sa kamay ng leon at oso, ililigtas niya ako sa Pilisteyong ito. Matanong ko po kayo, may ginawa na bang maganda si Lord sa buhay po ninyo? Well, kapag gumawa po siya noon, gagawa pa rin po siya ngayon. Come on! Kung noon niligtas ka niya, ililigtas ka pa rin niya ngayon. Why? He is the same yesterday, today, and forever. Amen. He will do it again. Sigaw po natin, He will do it again. Don't forget how God helped you in the past. Minsan we're so blinded by our situations that we forget that God had already helped us in the past. Minsan nabubulagan po tayo sa ating sitwasyon at nakakalimutan ninyo na noon tinulungan na kayo ng Diyos. Ulitin ko yun. Minsan, nabubulagan tayo sa ating mga pinagdadaanan na nakakaligtaan po natin na noon pala, tinulungan ka na ng Diyos. At ang kagandahan po ng Diyos, yun ang gusto niyang gawin sa buhay po natin. Pakisigawan ng katabi, He will do it again. One more time, pakisabi, He will do it again.
yung mga ginawa ni Lord sa iyo in the past, yan ang magiging mitsa para lalo kayo magtiwala at gagawa para sa Diyos. Yan po ang mitsa po natin. Yan ang ang tawag nila dito, yan ang mag-i-inspire sa iyo. Maalala mo, oh nga pala noon, di ba? Dati noon ang dami kong utang. Pero si Lord gumawa siya, nabayaran ko. Ngayon pa kaya, konti lang yung utang ko. Lahat po ng may utang, huwag kayong mag-amen. Baka sumigaw po kayo eh. Dati may bukol ako dito, pinagaling ako ni Lord. Mukhang maraming may bukol eh. Ito pa kaya yung bagay na ito, sigurado pagagalingin ako ni Lord. Dati yung magulang ko nakaratay pero nakita kong bumangon sila sa kapangyarihan ng Diyos. Alam ko, gagawa siya muli. Can you say amen? Kasi, ganyan po si Lord, kung gumawa siya noon, gagawa siya ngayon. Kaya si Haring David, hindi pa man nga siya hari at that time eh. Sabi niya, kung niligtas ako ni Lord sa kamay ng leon at sa kamay ng oso, siguradong ililigtas niya ako sa Pilisteyong ito. Actually, di ba, palagi niyong naririnig ito. Nung naglaban sila, ano sabi ni Goliath? Nung makita niya si David, minaliki. Sabi niya, isa ba akong aso? Sabi po ni Goliath. Siyempre, common sense yun. Kung ang leon napatay ko, yung oso napatay ko, aso pa. Come on now. Amen. Kaya malakas ang loob po niya. Can you say amen? So if God have done it in the past, He will do it again. When you remember the ways how God helped you in the past, listen to this, you have confidence for the future. Ulit. When you remember the ways how God has helped you in the past, you have confidence for the future. Hindi ka natatakot, alam mo, gagawa pa rin siya. Hindi siya natutulog. Kung niligtas ka niya noon, alam mo, ililigtas ka pa rin niya ngayon. Can you say amen? First thing to remember. Anong first thing? Remember that God will do it again. Number 2, remember, you are armed and dangerous. Ulit. You are armed and dangerous. Makapangyarihan ka. Hindi lang yung kilikili mo yung may kapangyarihan. Actually, you are armed and dangerous. Di ba? Ito maganda. Basta, na-excite kasi ako eh. Sabi po ng Bible, di ba? Tingnan po ninyo. 1 Samuel 17, verse 38. Ano pa sabi po niya? Then Saul gave David his own armor. Ano po sabi ni David? I can't go in this, he protested to Saul. I'm not used to them. So David took off of them, he picked up 5 smooth stones from a stream and put them in a shepherd's bag. Then, armed only with his shepherd's staff and sling, he started across the valley to fight the Philistine. Remember, pinapasuot po sa kanya yung armor ni... Ito'y nakakatawa, di ba? Makinig po kayo, maganda po ito. Pinapasuot ni Saul yung armor niya sa kanya. O, makinig po kayo. Si Saul nga takot. Tapos pinapasuot niya yung armor niya. May mga taong ganon. Yung hindi nila kaya, binibigay nila sa iba. Imagine, pinapasuot niya yung armor niya, samantalang siya mismo, takot siya. Pero si David sabi niya, hindi ako sanay dito. Anong ginawa po niya? Nagpunta po siya sa hilog ng bundagol. Kumuha siya ng 5 bato. Di ba? Nakalimutan ko yung mga bato ko para may pupukol sana ako.
Kumuha siya ng lima. At nilagay, the Bible said, kumuha po siya ng 5 pinong bato. At nilagay niya sa kanyang, tawag nila dito, yung pouch. Tawag nila? Shepherd's bag. Nilagay po niya dito. Nagbound siya ng 5 bato. Tapos, ang dala lang niya yung kanyang sling at saka yung staff po niya. At sumugod po siya, kinompronta niya talaga si Goliath. Very interesting po ito. Tapos, isang bato lang. Pambihira. Pwede ba ho kayong pumikit? Pumikit kayo lahat. Tapos, pakisabi mo, isang bato ka lang. O, ulit, pakilakas. 1, 2, 3. Isang bato ka lang. Bahala na po kayo kung sino yon. Pero, nawa, ang targetan po ninyo, yung discouragement sa buhay po ninyo. Imagine, isang higante, isang bato lang siya. Pero the point is this, sabi po ng Bible, kumuha siya ng bato na pino at nilagay niya sa kanyang shepherd bag. Spiritually speaking, you see, ganyan po ang salita po ng Diyos. Kapag nasanay na tayo na binibigkas po natin ang salita po ng Diyos, hindi nyo namamalayan, ito po'y tumitimo sa inyong puso. Until one day, pag binuga mo ito, makapangyarihan. Come on now. Pag binuga mo ito, makapangyarihan. All you have to do is to confess, declare the Word of God, and the day will come, hindi lang ito mananatili sa iyong isip, hindi lang ito mananatili sa iyong labi, ito'y papasok sa iyong puso, and when the day comes na pinakawalan mo ito, babagsak at babagsak yung dapat bumagsak sa buhay po ninyo. Can you say amen? So napakahalaga po ito sa bawat isa po sa atin, simple lang, na isang bato lang. And the truth is, 5 po yung batong pinili po niya. 5. And if you know the story, si Goliath po, may 4 pa siyang kapatid. Kaya marunong si Lord. Kaya para sa kanya, kung sakali man na tumumba si Goliath at umatake yung 4, tutumba din sila. Can you say amen? O, makinig po kayo. Alam ba ninyo, kapag napatumba ninyo yung egante nyo sa buhay, sunod-sunod na yan? Amen. Sunod-sunod na po yan. Kaya you are armed and dangerous. Pastor, ano ba yung kapangyarihan ko? God provided you with tools that tap into your strength. Pakinig po kayo. Number 1, meron kayong prayer. Isang bato ninyo, prayer. Kaya kapag may problema, may higanting kinaharap, manalangin, bato po yan. Boom! Amen. Ano pa yung bato po ninyo? Meron kayong salita ng Diyos. Ano pa yung bato po ninyo? May Holy Spirit pa. Ano pa yung bato? May pamilya pa kayo. Ano pa yung bato po ninyo? May life group pa kayo. Ano pa yung bato po ninyo? Meron kayong pugi leader. Nakakasuka. Oh! Meron pa kayong leader. Meron pa kayong pastor. Amen. Ang dami niyong bato. Kaso minsan silang binabato ninyo. Ay, sorry. Amen. May spiritual friends pa kayo. Amen. Tapos, pwede ka pang mag-communion. Makapangyarihan po yung communion. Alam ba ho ninyo yun? It reminds you of what Christ had done at the cross of Calvary. Na alam mo, tinalo na ni Kristo lahat na wala na kapangyarihan yung kaaway. Come on. Tapos may mga connection pa po kayo. Sino po sa inyo dito, may bato kayong panalangin? Lala nagpipray, magsabing amen. O sino sa inyo dito, meron kayong Word of God? Diba? Meron po tayong Holy Spirit. O tapos may pamilya pa kayo. Lahat po ng may pamilya, magsabing amen. Lahat ng nagmamahal sa kanilang pamilya, magsabing amen. Lahat ng gustong pumatay ng pamilya, magsabing amen. Salamat. Amen.
Amen. Tapos may leader, may life group pa po kayo. Lahat ng nasa life group, magsabing amen. Yan! O di ba kapag may problema kayo, puntahan mo lang yung life group po ninyo. Mamaya may life group kayo, may problema ako. Tapos sila lahat pag-pray ka nila, sabay-sabay sila mag-pray. Parang machine gun. Di ba? Di ba? Lahat nag-pray, Panginoon. O, di ba? Bato yun. O tapos pag hindi nyo nakayanan, puntahan ninyo ako. O tapos pag i-pray kita, o di ba? Pastor, hindi na po kaya ni ate, ni kuya, tulungan na po ninyo kami. O di ba? E di pag i-pray kita. Ganyan lang. Sino po dito, may mga friends kayo na matutulungan nila kayo kapag may problema kayo? Yan. May mga friends pa po kayo. Sa totoo, si David, 5 lang yung bato niya. Kayo, ang dami po niyong bato. Kung worker ka o negosyante, meron kang kaibang kakayaan para magtagumpay. O, parehas lang kayong negosyante, pero born again ka. May Diyos ka. May aplas ka ni Lord. Tingnan mo to, parehas lang silang sundalo, pero wala silang kakayaan. O may kakayan sila lumaban pero hindi nila kayang patumbayin yun. Until yung isang taong naniniwala sa Diyos dumating. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Come on, sigawan mo ang katabi mo, ikaw yun. Number 3, what's number 1? Anong number 1? Remember that God will do it again. Number 2, remember you are armed and dangerous. Number 3, remember, don't listen sa mga nagbabasag ng trip. Don't listen sa mga taong nagbabasag ng trip. Bakit ko nasabi ito? 1 Samuel chapter 17, tingnan po niyo ito. But when David's oldest brother Eliab heard David talking to the men, he was angry. What are you doing around here anyway? He demanded. What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. Inutusan lang ito. Tapos nung makita siya ng kapatid, sabi niya, anong ginagawa mo dito? Kasi gusto niya labanan eh. Gusto niya labanan yung si Goliath, sila naman ayaw. Tapos nung nakita niya, na tinatanong niya kung anong gagawin sa tao magpapatumba doon, galit yung kanyang kapatid. Sabi niya, ba't ka nandito? Sabi niya, gusto mo lang makimarites, sabi niya. Nagmamarites ka lang, kaya ka pumunta dito. Gusto mo lang makikingkapampangan, bisa kang makiosyoso. Tama ba ako? Yun ang sabi po niya. Di ba? Pakisabi sa katabi mo, ignore them. One more time, pagsabi sa katabi mo, ignore them. Huwag pakinggan ang mga taong nambabasag ng trip, bagkus gulatin mo sila. Gulatin mo sila. Katulad ng katabi mo, hindi siya naniniwala na mabait ka, gulatin mo siya, pakainin mo siya mamaya. Diba? Yung katabi mo, hindi siya naniniwala na generous ka, gulatin mo siya, bigyan mo siya ng 5K. O diba? Hindi siya naniniwala na may pera ka, gulatin mo siya, pakainin mo siya sa Royce Hotel sa 21. O diba? Gulatin mo siya. O kaya sa Goji na lang. O mas mura ng konti. O kaya sa Vikings na lang mamaya. Pagkatapos na seros, gulatin mo siya. Sabihin mo sa kanya, huwag ka munang umuwi. May surprise ako sa iyo. O, di ba? Tapos pag kumain na kayo, magpaalam ka na sa kanya. Gulatin mo siya na siyang nagbayad. Amen. Huwag pakinggan ang mga tao nagbabasag ng trip.
Huwag po ninyo silang pansinin. Alam po ninyo, makinig po kayo sa akin. May mga tao talagang hindi maniniwala sa inyo. Kahit anong gawin ninyo, hindi sa ninyo sila mapapaniwala. But the point is this, whether they believe you or not, ang mahalaga, gawin po ninyo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay po ninyo. Can you say amen? Learn to encourage yourself in the Lord. Diba? Positive mental attitude is good, but a firm spiritual attitude is better. Tingnan po niyo ito. God's opinion of you will outweigh all the opinions of men regarding you. Ulit-ulit. Pakilakas po natin. 1, 2, 3, read. O, di ba? Para nung pinatayo natin ang building, ang daming nangangantsaw sa atin. Sabi nila, hindi nyo mapapatapos yan. Wala kayong sapat na pera. Eh, ano ngayon? Nagulat sila. O, di ba? Nagulat sila. Kamakailan may mga pastor dumating dito, sabi niya, natawa kami ni Joel. Sabi niya, ngayon pa lang ako nakakita na kala namin sa Singapore lang may magandang simbahan. Sa Barangay Bundagol, City of Mabalacat, mayroon pong magandang simbahan. Can you say amen? Nakita niya yung banyo, nice lang. Sabi niya, akala ko sa Singapore lang yung may magandang banyo. Meron pala dito. O di ba? Gulatin mo siya. Pakisabi sa tabi mo, magugulat ka na lang sa akin. Dahil hindi ako magbabago. Yan. Hindi, joke lang. Sino po siya dito gusto nyo magulat sila sa inyo? Di ba? Hindi ba sila magugulat? Dati nakabike lang, tapos all of a sudden, naka 4 wheels ka. Woo! Di ba sila magugulat? Dati, sinasangla mo yung ATM mo. Ngayon, nagsasangla na sila sa'yo. Wag. Dati, sinasangla mo yung ATM mo. Ngayon, talagang, pag ginanyan mo yung ATM mo, ang tagal bago mag-open. Hindi ma-process ng computer sa dami ng laman. Di ba? Dati kasi, pinapasok nyo yung ATM nyo, yung, anong ATM eh? Bisa loob, sasaksak, enebring tanggapon. O kasi, yung iba sa inyo, nakakatawa kayo. Bakit? Balancing free na kayong balancing free. Alam naman ninyo, wala siya laman. Amen. So, huwag pakinggan. What's number 3? Don't listen sa mga nagbabasag ng trip. Yung kapatid niya, imagine, ayaw nila lumaban. Nung may isang taong gusto lumaban, pinipigilan niya. Masama pa yung sinasabi niya. May ganyan, di ba? Maganda na yung intention mo, mamasamahin pa nila. Minsan may mga taong ganyan, tinulungan mo na sila pa may ganang magsalita laban sa'yo. Nangyayari ba ito? Nangyayari talaga. But what will you do? Gulatin mo na lang sila. Example, may nabalitaan kang galit sa'yo, gulatin mo. Diba? Padalan mo ng ice cream. Gulatin mo. Ako, pag may nanira sa akin, gugulatin ko palagi yung mga leaders namin. Pakakainin ko sila. Kaya ang prayer nila, Pastor, Lord, magpadala ka ng manira kay Pastor para pakainin niya kami. Naintindihan ba ninyo ito? Gulatin niyo sila. Huwag kayong maniwala mga sa sinasabi ng ibang mga tao. Mas maniwala kayo sa sinabi ng Diyos. Bakit? Yung sinabi ng tao, papanaw po ito, pero yung sinabi ng Diyos, ito po'y magpakailanman. Mananatili yung sinabi ng Diyos. It will stand forever. It will stand the test of time. Pero yung sinabi ng tao, alam naman po niyo yung tao, pag may pag magandang panahon, love.
Friends, di ba? Pag hindi na maganda yung panahon, I don't know. Yak. Di ba? Pero may mga taong pag masaya, okay. Pag hindi masaya, okay pa rin. Amen. And the Bible said, there is a friend that stick closer than a brother. May mga taong sasamahan ka nila hanggang kahit sumadsad ka, sasamahan ka nila. Can you say amen? Pero may mga tao kapag may pera ka, love ka nila. Kapag wala, napakalayo nila. Naranasan na ba ho ninyo to? Nung may pera kayo, love na love kayo. Nung wala na silang makuha sa inyo, wala na. O pakisabi sa katabi mo, may pera ako, wala akong pera, love kita. Yan. O tapos sabi mo, gulatin mo na naman yan. Gulatin mo siya. Sino po sa dito naniniwala kayo na as far as God is concerned, pinagpala kayo ng Diyos? Kayo ay matagumpay, kayo ay makapangyarihan. Di ba? Kayo pinayaman ng Diyos, kayo pinagaling ng Diyos. As far as God, kaya ano man nasabi ng mga ibang mga tao, mas paniwalaan po ninyo yung sinabi ng Diyos sa buhay po ninyo. Di ba? And number 4, ready na kayo? Ang bilis lang po ito. Number 4, remember, God wants you to win. Ito yung maganda dito. God wants you to win. Always have an expectant heart regardless of what you're facing in this life. Kaya si Yaring David, matapang siya. Alam niya mananalo siya. Pakapakinggan po niyo ako. Kapag kasama po ninyo ang Diyos, when you believe that God is with you, mag-expect kayo na palagi kayong mananalo sa lahat ng sitwasyon. O minsan may setback, pero eventually mananalo po kayo. Diba? Eventually, parang si Jesus din eh. Diba, nung una, ang ganda ng takbo ng ministry ni Jesus until nahuli siya. Hinuli siya. Tapos, pinahirapan, binugbog, pinako, namatay. Hindi lang siya namatay, nilibing. Kumbaga sa ganyan talaga. Ganyan talaga yung sa sine. Yung minsan yung bida, nabubugbog. Pero bandang huli, di ba? Mananalo pa rin. Amen? Yan ang kwento ng buhay. Kahit tingnan po ninyo yung Bible, sa huli, panalo tayo. Amen? Sa huli, panalo tayo. Kung sakali man ngayon nabubugbog ka, sabihin mo na lang, bida kasi ako eh. Bida kasi ako eh. Medyo bugsarado ka, bida. Kaya, ang sabihin po nyo ganito, kaya mo yan, Fernando. Yan. Kumbaga sa kalamayin mo lang yung loob mo na in the end, panalo ka rin. Why? Because God wants you to win. God wants you to win. Sa mga Israelita at that time, all hope is gone. Why? Hindi nila kaya si Goliath eh. Pero si Lord, hindi po siya magpapatalo, magpapadala siya ng tao sa buhay po ninyo para kayo ay manalo. Can you say amen? Nagpadala siya, si David, pinadala po niya. Nanalo po sila. Praise God. Expect God to help you for His glory. Expect good things to come your way. Mamaya, example, the whole day mag-expect kayo na magandang mangyayari. Bukas, pag-ising ninyo, Lord, salamat po. Kahit walang promotion, tingnan niyo si Roland. Diba? Oh Lord, salamat po. Salamat sa promotion. Kahit hindi uso yung promotion, magpasalamat kayo sa promotion. Kahit hindi uso yung salary increase, magpasalamat po kayo sa salary increase. Diba? Ang mahirap lang dito talaga yung mag-expect. Example, nagtatrabaho ka sa funeral service. O kaya nagtitinda ka ng lupa sa mga memorial. Paano ka mag-pray? Example, nagtitinda ka ng kabawong. Yan ang business mo. Paano ka mag-pray? Tapos sabihin siya, expect good things every day. How will you do it? Paano ka mag-pray? How will you expect God?
Ganito ka mag-pray, Lord, sa araw pong ito, ako po'y nagpapasalamat, kukuha po kayo ng 5 sa bundagol, ganyan. 5 sa madapdap. Pero marami pong tao sa madapdap, gawin po ninyong 20. Ganyan. Nagpapatawa lang po. Baka, kasi may mga miyembro po tayo dito, nagtatrabaho sa ano. May manager dyan sa Stella Maris. May manager sa Sunlight. Paano yun? Nagtitinda ka ng lupa, memorial. Lord, paano ko di ba? Dapat may mamatay, Lord, ngayon para mabenta ito. Ganyan? But you expect good things to happen. How many of you expect good things to happen every day sa buhay po ninyo? And remember, every time na may sitwasyon po kayo, always expect God to come to your rescue. Every time na may sitwasyon kayo, you always expect God to come to your rescue. You see, it's your decision to trust God as you pursue His promises that will cause God to do great wonders on your behalf. Ako po palagi ko sinasabi, every time you enter this place, this is a place where dreams come true. This is a place where dreams come true. Dati panaginip lang po natin ito. Until one day, God told us to start building. Ang sabi ng Lord sa atin, every pastor na papasok dito, they will start dreaming. And that is exactly what is happening. Lahat po ng pastor na pumasok sa pintong yan, ang sabi po nila, Lord, bigyan mo rin kami ng ganito. Lord, tulungan mo kami. All of a sudden, lumaki po yung kanilang pangitain na pagpalain din po sila ni Lord. Amen. Pagsabi sa tabi mo, God will come to your rescue. Pakisabi po sa talo katao, God will come to your rescue. Yan. Thank you, Lord. When you declare that you will trust God and will do anything, anytime, and anywhere in faith, even when it doesn't make sense, then get ready because God will show up. Ulit. When you declare that you trust God and will do anything, anytime, and anywhere in faith, even when it doesn't make sense, then get ready because God will show up. Si David po, it doesn't make sense. Why? He was 12 years old at that time. And for him to face a giant, it doesn't make sense. It doesn't make sense for him to fight a giant and for him to use 5 smooth stones. It doesn't make sense. Pero dineclare niya yung kanyang pananampalataya. Paano niya dineclare? 1 Samuel 17, verse 45 to 46, it says, Then David said to the Philistine, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. This day, let's say this day. Come on, shout it out loud. This day. One more time, let's shout it out loud. This day. This day, the Lord will deliver you into my hands. And the whole world will know that there is a God in Israel. Huwag po kayong matakot na komprontahin ninyo yung discouragement sa buhay po ninyo. Huwag kayong matakot kahit malaki pa yung kinakarap po ninyo. Mas malaki pa rin ang Diyos na sinasamba natin. Mas malaki pa rin ang Diyos na pinapaniwalaan po natin. Amen. Ngayon, katulad ni Haring David, I want you to declare this sa buhay po ninyo at pakilakas po ninyo. Ready? Psalms chapter 18. Here we go. 1. Pakilakas. 1, 2, 3, read. For who is God except the Lord? Who but our God is a solid rock? God arms me with strength. He makes me perfect. He makes me a sure-footed as a deer, enabling me to stand on mountain heights.
He trains my hands for battle. He strengthened my arm to draw a bow. You have given me your shield of victory. Your right hand supports me. Your help has made me great. You have made a white path for my feet to keep them from slipping. I have chased my enemies and caught them. I did not stop until they were conquered. You have armed me with strength for battle. You have subdued my enemies under my feet. You placed my foot on their neck. I have destroyed all who hated me. They all lose their courage and come trembling before their stronghold. The Lord lives. Praise to my rock. May the God of my salvation be exalted. For this, O Lord, I will praise you among the nations. I will praise you, praise to your name. You give great victories to your king. You show unfailing love to your anointed. To David, to Shield of Victory, to Linda, to Joey, to Ronnie, to Roland, to Irene. Put your name and all his descendants forever. Hallelujah! Meron ba akong kasama dito na maniniwala kung ginawa ng Diyos noon, gagawin niya muli ngayon? Pwede ba tayong tumayo lahat? Come on, here we go. Yeah, yeah. I see you move, yeah. I see you move. You move a mountain, and I believe. And I see you do it again. You made a way where there was no way. Yes, I believe. I see you do. I see you move. And I see you move. You move mountains, and I believe. I see you do it again. You made a where there was no. Yeah, I see you do it again. I see you do it again. Your promises, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. I see
last week po, para alam ninyo, if God have done it in the past, He will do it again. Just last week, dahil po may plano na may gusto pong tayong gawin, yung soundproofing po ng simbahan po natin. Sabi ko kay Lord, God, alam ko gumawa ka na dati ng mga bagay na ganito. Pero alam ko gagawa ka muli. Alam mo yun nangyari? May nagdeposito ng pera sa account po natin. Na mas marami pa sa gagamitin po natin. Anonymous yung pangalan. And this is true. May nagdeposito sa account natin sa simbahan. Na sobra-sobra pa sa kakailanganin po natin. Paano nangyari yun? Kung ginawa po niya noon, gagawin po niya muli. Sino sa inyo dito? Sigawan po yung katabi nyo pagsabi sa kanya, gulatin mo! Hindi Goliath mo. Gulatin mo! One more time, sigawan ng katabi pagsabi sa kanya, gulatin mo! Amen. Kay Boy, napagpala sa umagang ito. We can all be seated for a while.